Welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, Sir Johnny. At maglalambing ako sa inyo na pakisubscribe po ang ating channel. Pakilike na po kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito. Share nyo na rin at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito. So may sinubukan tayong bagong OLA sa Play Store. No? Ito yung trust meter na sinilip ko sa SEC. Hindi ko siya makita kahit sa bagong updated list ng SEC sa Recorded Online Lending Platform. No? Hindi ko sure kung ano siya. Pero tingin ko ang OLA na ito is something na parang middleman. Siya yung tagapamagitan doon sa mga ibang mga loan apps. Kasi nasilip ko doon sa bandang huli nitong video ito, i-explain ko sa inyo. Ang dami niyang OLA sa loob ng isang application lamang. Okay? So sinubukan ko siya ito, tinry natin. Ito yung pagbungad, yung privacy policy. Ang dami pong i-explain na mga kailangan niyang i-access. Yan ang mga permission statement, yung text SMS, yung purpose, yung location, mga ganyan, network access, notifications. Ang dami po niya ina-access. No? Medyo, doon pa lang, medyo red flag na sa akin. Wala na nga sa SEC, tapos ang dami pa kinukuha ang info. Okay? Then, pagbukas natin sa trust meter, maximum loan amount daw niya is 60,000. And then, ang loan period niya is 91 to 200 days. Excuse me po. Okay? And then, the interest rate is 0.05% per day. Napakababa at napakahaba ng kanyang loan term o ng kanyang loan period at napakalaki ng kanyang maximum loan amount kung totoo. Then, wala ka siya nakalagay na na SEC registered, di ba? Hindi ko sure kung ano to kasi may nakalagay registered, certification, get a loan. Yun lang. Wala akong nakikitang naka-access sa SEC. Then, nag-message si Metacash. Under ng Metacash siguro. Something. Di ko naman nakita to sa SEC. Ito yung kanyang verification code. Okay, takpan ko lang. Yung verification. Then naka-access tayo. Pagpasok, certification. Certification steps, questionnaire, identity verification, personal information, and then the bank account. Pagbunga nyo, tatanungin kanya na kung ano-ano. Kung meron ka raw ba mga overdue payments within 6 months, what is your longest overdue period, what is your current total amount of interest loans, internet loans, how many loans have you taken out before? How many loans do you have outstanding now? Ay, mga ganun yung tanungan, no? So, lahat sinagot ko yun ng no. Ay, hindi ko na Hindi ko alam kung para saan niya kinukuha yung ganun. Siguro by profiling, kung marami kang utang o hindi, o wala. Then, the personal email, mga personal information natin, ayan. Then, nilagay ko is work status is unemployed, okay? Emergency contact niya mga ka-Johnny is dalawa lang naman. Ito, maganda sa kanila. Kaso nga lang, manually ang gagawin mo. Kukopyahin mo doon sa phone contact mo, tsaka mo siya ilalagay doon sa enter mo siya sa iyong emergency contact. Then, after that, onwards, bank account or e-wallet, yung inyong magiging disbursement account na pwedeng pagdahalan sa inyong pwede mong malon. Okay? So, nilagyan natin syempre the e-wallet, GCash. Then, pagkapindot ko na nag-processing, we have received your application and your credit limit is being assessed. This should take about 7 seconds. Pero 10 seconds po talaga yan. 10 to 1 seconds. Then, congratulations! Now you can return to the homepage to apply for a loan. Mag-apply ko ulit. Then, nilabas ko. The loan application has been submitted. You have requested one product. The loan amount is 1,000. Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account as detailed in the contract. Stay up to date with the status of your request. So, ibig sabihin, 1,000 yung pwedeng makuhang loan. Pero dahil sa sinabi nga, once formally approved, kung na-approve, yung exact amount o yung tunay na halaga, tsaka lang i-detalye sa iyo. Kunwari, 1,000. Tapos marireceive mo 500. Tsaka mo lang makikita yung binawas na ng processing fee. Okay, parang ganun yun. Yung mga auto-disburse ng halagang hindi mo alam kung magkano talaga makukuha mo. Kahit na pinakita lang nila is 1,000, parang naranasan ko sa iba, di ba? Sabi, 1,000 pero di naman sinasabi kung may bawas o wala. Ganun ang minsan mga auto-disburse na ginagawa ng ibang OLA. Then, sinilip ko nga, ang nagbibigay sa akin ng loan is yung Quick Peso. Under review, ayan, 1,000, di ba? Then, sinilip ko siya, napakarami yung pong OLA sa loob ng kanyang apps. Ayan, no, pakita ko sa inyo, Paymatic, Flexipan, PanExpress, Easy Pesa. Kung pa maging Easy Peso, na-read na. Rapid Pay, Wonder Fund, Legacy Link,
salary loan. Napakarami niya, cash wave, cash nova, boost pay, sweep wave, quick boost, cash leap, peso guard, fund guard, safe pesa, pan shield, secure fund, protect pay, safe flip, silver snap, cold guard, gold guard, credit line, bridge loan. Yung bridge loan, napansin ko, parang ano to eh, dati sa tulong cash, doon siya naka-access doon sa app na yun eh. Easy pay, credit plus, tag loan ba? Top loan, credit plus, top loan, future fund, easy credit. Yan. Then, after that, hinintay ako na mga almost half an hour, rejected po tayo. At least rejected, hindi ka magugulantang na yung sa 1,000, bibigyan ka lang ng 500, tapos after 7 days, babayaran mo siya ng 1,000 o 1,000 plus, di ba? Mas okay na sa akin minsan na ano ko. Kasi pagka nag-auto-disburse mga kadyan sa akin, ginagawa ko, hindi ko muna binabalik kahit ganun din naman kasi mangyayari. Kahit i-balik mo yan, sisingilin ka pa rin nila doon sa kaya tawag nila na sinasabi ng processing fee na ginamit nila na ibinawa sa iyo. Tapos after 7 days, sigurado naman unregistered. Di ba? Sa SEC. Kung yung mga rehistrado, may ginagawang kabalabalan. Ito pa kaya mga fly-by-night na mga ola, sinubukan ko. Hindi nga alam kung anong lending company ito nag-ooperate itong transmitter. So sana nakatulong sa inyo video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking Sir Johnny at paki-like na lang po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito.